Babasahin din kabayan na. Light Rail Transit Authority. Okay, tapos ito na po yung extension. Unang nagbukas sa publiko itong LRT1 Cavite Extension last 2024. So from Baclaran, ito ay hanggang dito sa Dr. A. Santos na. Pero ang karamihang tanong ng mga taong bayan, kailan ba ito magbubukas hanggang sa Cavite? So meron pa itong dalawang phase na inaabang natin kasi itong extension talaga ay Cavite. Kaya nga pinangalan ng Cavite Extension, di ba? So dito sa Bacoor Boulevard ay meron na nakapaskil. So ito na ba yung future Niog Station para sa LRT1 Phase 3? So kasama sa itutour natin yung kabayan, daan mo natin ng Baclaran, daan tayo ng C5, daanin yung depot, at itong future kung dito man itong LRT Niog Station. Itong napunta natin na meron naka-tarpaulin dyan, malapit lang sa St. Dominic College of Asia. So dito sa Bacoor Boulevard yan. So itong lugar na to, napakaraming mga bakanting lote dyan na pwede pang i-develop. So kung lang siya, nasa Content Intersection, papuntang sa Pote na, tapos dito malapit sa Cavite. So kaya maganda tong location dito, no, kasi traffic din dito sa intersection, lalo na pag rush hour. Dahil mga sasakyan dumadaan dyan. Na-miss nyo na ba yung Baclaran? Ganito nang itsura ngayon. Dati halos araw-araw yung clearing operation dito nung sumama tayo sa MMDA, pero ngayon halos na pala, no? Masigip na yung kalsada. So puntahan natin ngayon itong ilalim mga Redemptorist naman kasi ito yung nagbukas na sa kasama sa extension. Pero alam ko madalas meron ditong nag-roving, binabantayan din para hindi maabot yung mga ibang construction kabayan dito sa gitna ng kalsada. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Baclaran. So ito po yung huling part ng LRT, tapos ito na po yung extension. So papunta na to ng Redemptorist. So kahit dito sa Redemptorist, puno rin ng mga vendors, no? Itong ilalim ng kalsada. So dito mas maluwag pa dito kung kukumpara mo dun sa ilalim ng Baclaran. So dito malapit sa Manginasal, ito po yung service road. So pag pupunta kayo diretso sa LRT Redemptorist Station, dito kayo dadaan. So wala pong bubong yan, tapos wala sa mga nagtatanong kung pwede bang iakyat yung bike, pero sa tingin ko wala pa yata yung pang-assist para mas madalis iakyat yung bike. So ito na po yung train, yan po yung 4th generation train. So ito yung sa kabila kami, tinan natin yung Redemptorist dito. Ito kasi ay one way lang, para di siya parkingan. So dito malawak naman dito, yung mga vendors na sa bandang kaliwa lang. Nandito na tayo sa Roas Boulevard. So kapag sumakay kayo ng bus or UV Express taxi, dito po yung unloading area. Nasa harap lang mismo ng Redemptorist LRT station, kaya very convenient. So kung dati dito kasi yung sakayan papuntang Sukat, usually mga UV Express, pero ngayon meron ng sakayan ng LRT at saka mas mabilis na yung biyahe. So itong Redemptorist Station, malapit siya dito sa Bradco Avenue. Pag pupunta naman kayo ng Asiana, Soler, Okada, so dito rin yung pwedeng babaan. Pero maglalakad pa kayo ulit or magsasakay ng taxi kasi malayo pa, lalo na pag pupunta kayo ng Soler. Siguro in the future, no, pwede magkaroon dito ng shuttle, no, para sapol pagkababa mo doon, pwede ka pupunta ng MOA, Asiana, sa Boulevard, kasi malawak to kabayan itong Asiana City dyan. So, nandito na tayo sa Dr. Santos Station. Walking distance lang papunta dito sa SM Sukat. Napakaganda ng station dito, malawak, oh. Pagkababa mo dito, meron ng terminal. Tapos ito, papuntang ko na to, Villarasipag, oh. Okay. Ganda kabayan, less than 1 hour lang. Simula Sukat hanggang sa Roosevelt.
Tapos pa nabuksan pa yung extension from Roosevelt to SM North. Nako, SM to SM na yung biyahe mo. SM Sukat to SM North. Sasakay ka lang ng train, di ba? Ang ganda. Ito naman yung C5 Southing Expressway, oh. Ihatid nyo. Tapos dito may nakaabang na motor. Yan, pag nag-book na kayo, dito na sila mag-aantay, oh. So, ang ganda, di ba? Habang nasa LRT ka, pwede ka na mag-book ng ride. Dito na lang sila mag-aantay. Gordon, Baclaran, Sukat yung biyahe. Yan. Lagi yan, may mga kanyan, pila. So tara, simula dito, puntahan natin yung area ng Niog Station sa LRT1, kung saan parte. So estimate lang natin. Kung magtataka kayo, bakit hindi pa nagawa tong karugtong, no? Dito na kasi lulusot tong extension. So kung na to, Villar Sipag. So isa rin sa dahilan kaya hindi pa nagagawa itong Phase 2 and Phase 3 ay itong right of way issue. So mukhang matatagalan na, hindi pa natin alam kung ilang buwan or taon. At ang pupunta naman natin ngayon itong future station para sa Niog LRT. Yan po yung huli, no? Kasama sa Phase 3 yan. Pero kung madalas dumadaan ka dito sa C5, isipin mo na pwede dito sa bandang kanan, no? Kasi malawak dyan, pwede lagyan ng mga poste. Yan, so isa rin sa rason din yata kaya hindi na tuloy pa yung extension nito. Alam niyo yung flyover dyan, parang dyan daw dapat itatayo yung poste nitong para sa LRT. So ang nangyari, imbis sa extension, naunang gawin itong flyover, na which is dito sa may intersection kasi matraffic yan, kaya itong flyover diretso na ito papuntang Cavitex, papunta rin sa Zapote River Drive. Itong sa likod ng pader, may mga ilang bahay pa dyan, pero yung iba na-relocate na. So bagong ko lang din, nasunugan kasi itong lugar dito na malapit sa depot area ng LRT. So ito po yung LRT Satellite Depot. Tapos yung proposed na Zapote Station ay malapit lang dito sa depot. So pag natapos na, ito yung magiging first LRT1 station outside sa Metro Manila. So nandito na tayo sa Bacoor Boulevard. So dito sa lugar pala, napakadaming pang mga bakanting lote. So alam nyo dun sa intersection, din natin kanina sobrang traffic. So yung kalsada sa Bacoor Boulevard, mukhang ito yung sa drainage yata, no? Alam nyo ang ganda dito sa lugar na to pag magkaroon pa ng mga projects. Kasi malawak dahil pang mga bakante. Tapos yung station na may nakalagay na tarpaulin, sa kabila pa, iniikot pa tayo. Nagtanong tayo dito, nasa kabila daw meron kasing dito paskil na government property bago daw dito sa St. Dominic School. Yan, so meron na palang bago dito sa kalsada. Ano ganito? Sa sidewalk, para sa drain. Maganda tong lokasyon, Cavite. Pag natuloy at dito gagawin yung station, napakalawak pa ito. Yun. Kasi nung nakaraan, daanan ko to, wala pang paskil. At ito na nga, confirm. Light Rail Transit Authority. Sila may mga bahay pa dyan, oh. Tapos dito, ayun ko, parang private, no? So malapit sa lang, yan yung St. Dominic College of Asia. Tapos harap ng McDonald's and Sogo Hotel. So ano masabi na kabayan kapag dito yung gagawing station? Kasi dyan sa intersection, grabe, sobrang traffic din. Itong ginawa pala para siyang sa drainage. Parang sa drainage, oh. So maganda siya. Merong provision
para sa sidewalk, tsaka para sa mga bikers. Hanggang dito sa likod, parang kung ano to, farm. Tapos puro mga kabahayan na pala to dito. Tingnan natin sa likod ha. So malaki-laki tong station kapag dito gagawin. Parang kung talaga bukid oh. Yung kalsada, inambutan na ng mga damo. Meron pa rin mga bahay dito. Dito may daanan. Ito pala dito, ang lakas ng hangin no. Kuan pala yun sir, private pala yun dati. So ito ka ba, Niyog, Tribac or Cavite pala to? Okay sir, tama. Ano to dito sir? Palayan to dito? Para sa LRT? Opo, yung dito. Ito lang. Yung ayan, may nakabako dyan, katanda dyan. Ano doon gagawin dyan? Dyan idadaan ng train. Parang station no? Oh, LRT station. Kalita gagawin dito? Gagawin yatang subdivision. Dito? Subdivision? May mga simento na to. Nakaplano dapat yan. Kaya pala ito sir, bagong gawa pala ng semento dito. Gawa lang yan. So may gagawin development pala. So dati sa kuwan lang to sir, talagang lupa lang to. Lupa lang talaga, taniman ng palay. Hanggang ngayon sir? Ngayon wala na. Wala na siya. Wala ng palay. Wala ng palay. Bali kami na lang naglinis-linis na lang to. Ano nga ba? Ang LRT no? Pero ayun sa tanong ko, kwanto? LRT project din gagawin dyan. So lokasyon para sa Niyog LRT Station, ano masabi niyo dito sa Bacoor Boulevard, which is magandang location din. So sa likod matatanaw mo yung Manila Bay, tsaka itong Cavitex. Yan, tingnan mo yung traffic dito sa intersection no? Hindi para sa area na. Malaking tulong to. Galing sa Dr. A. Santos pagbaba na kayong Bacoor Boulevard. And then very convenient no? Isang sakay na lang. Kasi nakapagod din to. Pagbaba mo ng Dr. A. Santos, sasakay ka pa ng panibagong commute. Tapos baba ka pa papunta dito. Yan yung kung daily commuters ka no? From Parañaque to Bacoor, Cavite. So ito po yung St. Dominic School. At dito lang yung area kung saan meron ng nilagyan ng notice. Ito yung kabayan no? Malawak din pala. Tapos yung pinunta natin kanina na parang farm na may nagbabantay ngayon dyan, ito malawak din to. Una pala nagawan dito yung kalsada. Ang ganda oh. Parang ito pa yung panahon mga 1990s na halos puro mga puno pa lang. Hanggang sa dumami ng dumami. Ito dati kulay green talaga yan, puro puno tsaka mga damo lang. So, na-delay itong Phase 2 and Phase 3 ng LRT1 Cavite Extension dahil sa right of way. So, mukhang magkakaroon dito ng realignment ng ruta nitong dadaanin ng train. So, for the meantime, sa mga daily commuters, pag Roosevelt to Dr. Santos ay less than 1 hour na lang yung travel time. So, malaking bagay din dahil itong pagsakay mo ng LRT ay hindi na pinupuno yung mga train. Yun lang, pagka dating ng train, mga ilang seconds lang, bibiyahe na agad. Kaya mabilis makakarating na sa mga daily commuters. So ayun, abangan natin yung next update natin dito kung ano magiging outcome